So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, okay. So, dahil nga po dito po sa bagong lumabas nga po na witness, laban nga po kay Sara Duterte, at ito malupit to, bagman din po ito ah. Akala ko nga yung bagman na to, siya rin yung bagman ni Aimee pero hindi pala. Kay Sara lang pala ata to. So ngayon, dahil nga po dyan sa paglabas nga po ng bagman na si Ramil Madriaga, na sinisiraan po ngayon ng mga DDS. Oo. Ngayon, yung isa po sa mga pioneer ng Quadcom, mayroon pong plano, no, na actually hindi pa to Quadcom no. Parang ano, regarding pa lang to sa human rights. Kasi pag sinabi mo kasing Quadcom, 4 na committee yun, di ba? Ito po kasi, isang committee pa lang. Kay Benny Abante pa lang. Committee of Human Rights pa lang ito. Oo. Sabi dito, Pogo and drug money links, Benny Abante seek probe on campaign funding claims versus Sara Duterte. Ang malupit kasi dito mga babayan kasi, no, yung allegation kasi kay Sara, yung pera, galing Pogo. Nabawal po talaga yun. Bawal yun. Oo. Pera galing sa illegal no? Di ba? So, House Committee of Human Rights Chairperson and Manila Representative Benvenido Abante urged the Office of the Ombudsman and House of Representative to investigate the allegations of Ramil Madriaga that Vice President Sara Duterte's 2021-2022 campaign efforts were bankrolled by money from Pogo operators and drug dealers. Malupit no? Pera galing Pogo, pera galing sa droga. Oh. So ngayon, in short, sabi nga po ni Benny Abante na ino-urge niya, no, parang sinasabihan niya lang naman, no, na ombudsman, paimbestigahan naman to. Tapos kayo dyan sa house, tayo sa house, imbestigahan din natin to. Oh, di ba? Oh, ang tanong dito mga kababayan, ito ang tanong dito Noong panahon po ni Martin Romualdez, mga ka-Streetwise busog na busog po tayo sa mga hearing. Pansin niyo yun, di ba? Ang daming hearing na nangyari noong panahon po ni House Speaker Martin Romualdez. Pero nung napalitan na po si House Speaker Martin Romualdez ni Bogie D, ni isang hearing wala na po tayo nakita. Kahit isang press conference natin, napakabihira na rin nata Kasi tingnan niyo ang dami na po nagrereklamo ngayon, sa totoo lang. Especially po yung mga media. Kasi po dati po kasi kapag may hearing, ang daming tao dyan sa Congress. Mga media, mga vlogger, may buffet pa sa baba. Hindi nga, seryoso. Nakakain ako doon Sarap ang pagkain doon, may waiter pa. Yun na pala yung una't huling pagpunta pala sa Congress noon. So ngayon, itong mga tao po na to na palagi po na sa Congress dati, nagrereklamo na po na wala nang hearing. Di ba na nangyayari? So ngayon mga kababayan, no, ano na Bogie D? Ano ba plano mo? Di ba kasi kapag hindi mo priority yung hearing na yan, ibig sabihin, hindi importante sa'yo. Ganun yun Di ba? Tama di ba? Ganun yun. Kasi kapag ayaw mo magkaroon ng hearing regarding dyan, sa mga Duterte, ibig sabihin nun, hindi yun importante sa'yo. Tandaan natin mga babayan, itong kay itong kay Ramil Madriaga na to, narinig na po natin yan sa Quadcom. Well, sana dito mga babayan, so sana this time, ngayong kung may bagong ebidensya laban po kay Sara Duterte, sana naman magka-hearing naman po kayo. Para makagawa naman kayo ng panibagong batas para wag na po maulit ito. Tandaan nyo kasi itong mga bobong mga didis, tanga rin itong mga to Sabi ng mga bobong mga didis, mga babayan, no? Na bakit naman magkaka-hearings pa sa Kongreso? Wala namang nakukulong dyan. Sino ba may sabing may kulong dyan? Contempt meron, pero yung conviction wala. Oh, sino ba may sabing may conviction dyan? Kaya po nakakaroon po ng hearing sa Kongreso para po magkaroon ng hearing, para magkaroon sila ng inputs, para gumawa po ng bagong batas na wag na po maulit yung mga ginagawa po, tulad in this case, sa ginagawa po ni Sara. In age of legislation nga Oh. Tingnan nyo ginawa ni Bogie D tingnan nyo Mamaya, explain natin mamaya yan. Meron pong hearing ng infrastructure Pero tigil niya yun.
O, pinatigil niya yun. Oo. Di ba? Oh. Budget season. So, hindi, actually, nung ginawa po ni nung inimbestigan si Sara Duterte na confidential fund, budget season din yun. Di ba yung ginigisa nga po si Sara Duterte dun sa confidential fund niya sa, ang chairman si Joel Chua, nung 2024? Budget season din po yun eh. Oh. Tignan niyo to Oh. Sabi dito, these are serious allegations and are all contained in a sworn affidavit. Napakadelikado ng mga kwento ni Madriaga. We need to investigate this thoroughly, if there's any truth to any of these office claim, Abante said. Ang gulo ko magbasa talaga. Ang pagtanggap ng campaign contributions mula sa POGO at drug dealers ay hindi lamang illegal kung ito ay totoo. This also has implications on the national security dahil ang POGO ay connected sa China. Di ba? Kailangan natin malaman kung tumatanggap ng pera si VP Duterte sa mga POGO at drug lords, he added. Oh. So ngayon mga babae, ang nakakatawa kasi dito, no? Naalala niyo itong ginawa ni Sara kay Benny Abante. Ito palala ko lang sa inyo, no? Ito yun, no? Tignan nyo. Ito? Sino nga bang congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Oh. Klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa inyo. Di ba? Ganyan pa mga kampanya si Sara Duterte. No? Smear campaign. Tingnan niyo, napaka-ironic nito, no? Na nung election, ganyan po baboy-baboy ni Sara Duterte itong si Benny Abante. Tapos ngayon, ano to? Ano ba to? Is payback time ba to? Sa inyo siya walang respeto. Ay hindi kayang So, galit na galit ngayon itong si Princess. takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Well, by the way, parte na pa ng history yan. Alam niyo na po yan. So ngayon, tinan niyo to Tinan niyo, di ba? Pagkatapos babuy-babuyin ni Sara Duterte si Benny Abante, ngayon, malaki po yung chance na imbestigahan siya ni Benny Abante rin. Dahil nga po doon kay Madriaga. Di ba? And by the way, tensa na ba tayo? Yan. So, alam nyo kasi mga babae, ito yung sinasabi ko Bago po kasi magsimula yung 20th Congress, itong 20th Congress, nagsalita po kasi si Martin Romualdez. Ito yung statement ni Martin Romualdez Sabi dito, hindi kayo magtatagumpay. Romualdez vows Quadcom probe to continue despite opposition. Hindi ko talaga alam Sino ba nag-oppose ng Quadcom? Di ba? Sino ba nag-oppose ng Quadcom? Sino bang may ayaw ng Quadcom? Sino ba, si Marcoleta ba? Yung mga senador ba na kaalyado ni Digong? Pero sabi nga po ni Martin Romualdez, na continue ang Quadcom sa 20th Congress. Kahit maraming may ayaw. So ano bang ibig sabihin nito mga kababayan? So naniniwala po si Martin Romualdez na may pakinabang po yung Quadcom. Sabi lang ng iba, wala kasi politika lang. Ay paano to ngayon? Mayroon pong testigong lumabas na hindi naman konektado sa Quadcom. Ito nga si Ramil Madriaga. Kaya Boji, di ba parang awa mo na? Hindi, sige. Continue natin. Sabi dito.
Speaker Martin Romualdez on Monday reaffirmed his commitment to fully investigate the former President Rodrigo Duterte brutal anti-drug campaign despite resistance from Duterte allies. Pero by the way, ano to eh? Kailan ba to? Oh, so hindi pa pala ano to? Hindi pa pala election to. No. Hindi pa pala nakukulong si Digong dito nung nilabas niya to. So sabi ni Martin Romualdez dito sa mga nagtatangka na pigilan tayo sa paghahanap ng katotohanan at katarungan, isa lamang ang sasabihin ko sa inyo. Hindi kayo matatagumpay sa masamang hangarin ninyo. Sabi ni Martin yan Hindi dapat pala parang slang. Kasi hirap mag-Tagalog yun eh. Asahan natin na lalo pong titindi ang pag-atsake sa ating institusyon. Subalit hindi tayo matitinag, hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Oh, ayan Boy JD. Oh, Boy JD. Oh, sabi ni Martin Romualdez to dati, hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Baka naman gusto mong bumalik tayo sa ganon. Pag hindi mo pa nagbigyan tong si Benny Abante na imbestigahan po itong itong bagong testigo po laban kay Sara, baka naman makadigong ka. Oh. Baka naman tayo di ba? Kasi ang point ngayon natin mga kababayan, kaya po ginawa ito ni Martin Romualdez, Kaya ginawa ni Martin Romualdez yung Quadcom po na yan kasi alam niya may pakinabang. May pakinabang naman talaga. Ngayon, kung hindi po ito pagbibigyan ni Boy D, ibig sabihin nun, para kay Boy D, walang pakinabang to. Walang silbi itong imbestigan si Sara. Di ba? Huwag naman sana ganon. Wag ganon. So yun mga ka-streetwise, Oy, Boy Gido nga pala, gising, oy. Gising. Mula nung naupo ka dyan, parang hindi ka namin nakitaan ng ng tikas, Hindi nga, mula ba nung naupo si Boy GD, nakitaan nyo ba ng tikas? Oh. Nakitaan nyo ba ng lupet si Boy GD? Wala pa, di ba? Kaya, di ba? Tama, wala. Oo. Oh. So, yun mga babayan, so kayo po, masabi nyo nga po dito sa, bago nga pong suggestion nga ni Benny Abante na imbestigahan nga po itong bagong testigo po laban kay Sara. Actually, hindi pa to Quadcom Hindi pa to Hindi pa to Quadcom. Ano pa lang to? Pwede sabihin Quadcom 2.0 dahil Duterte ang topic. Pero, ano pa lang to Committee of Human Rights pa lang po ito. Oo. Yan. So, yan so dyan po sa team replay, ano po masabi nyo nga po dito. Siyempre, pa-comment na po sa baba. At siyempre, iwanan muna natin yung topic po na yan. Oo.